Nagsimula ako noon sa 3 pabo, ngayon ay hindi na mabilang. At marami na rin tayong mga nabinta. Isa ito sa ating mga alaga na hindi mahirap alagaan, madaling padamihin, hindi maarte sa pagkain. Sa pag-aalaga ng pabo naman, maganda ang kita basta't alam mo ang diskarte. Isang pinagpalang araw mga ka-farmers, nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. Yung ating mga alaga ngayon, tiba-tiba, unlimited sila sa pagkain ng ating organic na kinukulikta galing sa merkado. Alas 4 pa ng umaga, nagtungo na ako sa merkado. Nagbabaka sakali na marami yung ating makulikta na mga patapon na mga gulay. Shoutout nga pala sa mga nasa merkado, maraming salamat sa mga nagbigay. At yung iba binibinta, 20-20 yung isang supot. Pero ito, binigay lang sa atin, pati yung mga buo na mga Chinese pitsay na iyan, binigay ko na sa ating mga alagang pabo kasi marami yung ating kulikta kaninang umaga. Doon naman sa kabilang tangkal, ayan, dyan sa kulungan na yan, yan po yung ating mga breeding na hindi pa natin pinapaapak dito sa lupa, hindi natin hinahalo dito sa mas matanda para hindi magkasakit at hindi sila matalo kasi tinutuka sila ng mga malalaki para siguradong mabuhay. Sa una nagsimula lang tayo sa 3, pero ngayon hindi na mabilang yung ating alagang pabo at hindi na rin mabilang yung ating mga naibinta. Meron tayong mga ibang ka-farmers natatakot mag-alaga ng pabo dahil daw sobrang takaw kumain ng ating alagang pabo at mahirap maghanap ng market. Para sa ating mga ka-farmers na umaasa lang sa commercial feed na pagkain, wag na ho kayong mag-alaga ng pabo dahil nga napakamahal ng commercial feed. At kung ikaw ay magbibenta ng pabo, so maaaring ikaw ay malugi. Pero kung ikaw ay madiskarte, maraming mga organic feed na makukuha sa inyong backyard, sa iyong bukid, sa inyong probinsya, ang pag-aalaga ng pabo ay bagay ito sa iyo mga ka-farmers. Kasi ang alagang pabo ay kahit na anong organic feed ay kaya nilang kainin. Sa mga nagsasabi na malulugi tayo sa pag-aalaga ng pabo, hindi po yan totoo. Nasa nag-aalaga yan kung papaano rumiskarte sa mga patuka. At nasa ating mga ka-farmers din kung ano yung hilig nilang alagaan. Kasi mayroong ibang pangsabong ng mga manok, itlogan, kambing, iba-iba po tayo ng linya. Kaya para sa ating mga ka-farmers, kung hindi ka pa nakakapagsimula at nakita mo lang yung mga video ng mga nag-vlog na magandang kitaan at hindi mo yan hilig, huwag mo nang pasukin. Kasi hindi po kayo mag-i-enjoy at iisipin mo lang yung kita. Mas maganda kung i-enjoy mo at hilig mo yung pag-farm, pag-aalaga ng pabo, pag-aalaga ng manok. Kasi may enjoy mo yung ating farming. Kasi kung iniisip mo lang palagi yung kita, may stress ka lang ka-farmers. Kasi kailangan sa farming business, importante dyan yung diskarte. Sipag plus tiyaga, pag pinagsama-sama nyo yan, siguradong pwede tayong kumita sa pag-aalaga ng mga ganitong livestock. Yung ating daily routine mga ka-farmers, sa umaga pupunta sa merkado, pagkakolekta, diretso dito sa ating backyard farm. Tapos pagdating natin dito, timpla ng kape, ayan, relax ng konti, at saka magbibigay po tayo ng ating mga organic feed. Ihahanda po natin at ibibigay natin sa ating alaga. So habang kumakain yung ating mga alaga, or minsan hindi pa tayo nagpapakain, pinagmamasdan natin yung ating mga alaga habang tayo nagkakape. Ay napakasarap sa pakiramdam. Sa una mga ka-farmers, hindi ko pa ito nakikita na ganito ang magiging resulta. Pero habang ako ay nakaupo at umiinom ng kape, napapaisip ako na ganito na pala yung dating 3 pabo, ngayon ay hindi ko na mabilang sa isang tinginan lang. Kaya naman bilangin pero kailangan na sa tamang pagbibilang. Pero kung titingnan mo lang, napakahirap bilangin mga ka-farmers. Marami-rami na yung ating mga alaga dito. Para sa inyong mga kaalaman mga ka-farmers, hindi naman tayo araw-araw mayroong mga ganitong mga kolekta galing sa merkado. Minsan pag hindi tayo makapunta sa merkado, nag-harvest tayo ng azola, nag-harvest tayo ng madre de agua, ipil-ipil yung kanyang dahon. Mayroong mga malunggay dito sa ating backyard ng mga tanim, pwede rin saging, yan po yung ating binibigay.
Pero hindi po ibig sabihin na napakarami tayo nakukuha ng mga organic dito sa ating backyard ay hindi na tayo nagbibigay ng feed. Nagbibigay po tayo ng feed 30% sa ating pagpapatuka dito sa ating mga alaga para manatiling mataba yung ating mga alaga. At kung nadadamihan kayo sa ating mga alaga ngayon, mas marami pa ito susunod dahil marami pa tayong mga itlog na isinasalang sa ating incubator. So yung mga ibang nagtatanong kung nagbibinta po tayo mga kaparmers. So hindi po tayo kayang makapagbinta sa mga malalayong lugar kasi dito pa lang sa amin sinasabi ko ay kulang na yung ating supply. Itong mga sisiw na ating kinukuha dito is ililipat natin ito doon sa kabilang incubator para madry yung kanilang mga buhok. At meron tayong ini-spray dito sa itlog. Ano ba ang purpose dito? Para lumutong yung shell niya para bukas ay pisana sila. Lilipat natin doon sa isang incubator natin na walang lamang itlog para doon sila magpainit. Tapos mga isang araw sila doon o isang hanggang hapon, tapos lipat na natin dito. At dito naman tayo sa likod ng ating bahay. Ayan po yung ating mga ibang pabo. At ulyukan din sila sa ating makinulikta galing sa merkado. Simula sa umaga hanggang mamayang hapon, magiging tangkay na lang yan. Pagkalipas ng isang araw o 2 araw, ang gagawin po natin ay wawalisin po natin para panibago na naman yung ating ilalagay. Kung sa una nating mga video ay sinishredder natin yung ating mga gulay, yan po maganda yon dahil ubos na ubos yung ating mga organic feed. Dahil nga kinukulang tayo ng oras, minsan ibinibigay na lang natin pagkadating natin galing sa merkado. Sa totoo lang mga kaparmers, pwede tayong makalibre sa mga patukan ng ating alagang pabo. Pati na rin sa ating alagang manok, nakikita nyo naman kung gaano sila kalakas kumain. At kung mapapansin nyo, pati yung dahon ng kawayan, pinakain nila. So walang kahirap-hirap pakainin yung ating mga alagang pabo. Kaya sinasabi ko sa inyo, maaari tayong makalibre o maaari tayong kumuha ng mga organic feed na makukuha lang natin sa ating mga backyard. Depende po yan sa ating pag-aalaga. At ito mga kaparmers, maraming nagko-comment kung paano mag-alaga para hindi mamamatay yung ating mga alagang pabo. Ito lang ang aking masasabi. Lalo na sa mga nagplaplano pa lang mag-alaga ng pabo, alaga ng manok. Hindi po kayo matututo kung hindi nyo sisimulan. Kasi yung mga experience natin na mali, doon po tayo matututo at doon po tayo gagaling. Pag tayo may experience natin yung mga ganyang bagay, matuto po tayo, hindi na po matatanggal sa atin yan. At pag na-enjoy po natin yan, mas lalo po tayong gagaling. At hindi natin mamalayan, nakakabit na natin yung ating tagumpay. So ayun lang mga kaparmers, magandang araw sa inyong lahat. Sana po ay nagkaroon kayo ng inspirational video. Kung ikaw ay gusto magsimula, simulan mo na ngayon. So maraming salamat, magandang araw at happy farming sa ating lahat.